May kaibigan tayo na ang turing natin ay parang isang tunay na kapatid. At minsan meron din tayong kaibigan na lihim nating minamahal. Pagmamahal na hindi natin masabi sa kanila dahil sa pagkakaibigan na gusto nating ingatan. Dear Papa Dudut, masarap magkaroon ng kaibigan lalo na kung may espesyal siya na puwang sa puso mo. Ayun nga lang ay hindi lahat ng puwang na yon ay pwedeng mapunan, lalo na kung may iniingatan kang tiwala at pangako mula sa ibang tao. Magandang gabi Papa Dudut, at sa mga kaistorya na kagaya ko ay walang pinapalampas na gabi pagdating sa iyong YouTube channel. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Kurt, 29 years old, nakatira dito sa Makati at nagtatrabaho sa Industrial Corporation. Papa Dudut, nagkakilala kami ng best friend kong si Maya noong nasa elementary pa lamang kaming dalawa. Transfer siya noong nasa grade 2 pa lamang kami. At isang maliit na pantasang naging daan para magsimula ang pagiging magkaibigan namin. Magkatabi ang upuan naming dalawa at habang nagsusulat kami sa kanya-kanya naming papel ay naputol ang lapis na ginagamit niya. Mabuti na lamang at may dala akong pantasa noon kaya nagawa kong tasahan ang lapis niya. Nagpasalamat siya sa akin at mula noon ay naging malapit na kaming magkaibigan. Papa Dudut, ang friendship na yon ay nadala namin hanggang sa magkolehiyo kaming dalawa. Palagi pa rin kaming magkasama lalo na at nasa iisang university lamang kami. Dahil doon ay hindi ko na napigilan ang puso ko na mahalin siya. Pero pinigilan ko ang sarili ko na sabihin yon sa kanya kasi natatakot ako na masira ang magandang samahan namin na nasimulan na namin ng ilang taon, Papa Dudut. Pinsan, uy, ikaw nga yan Kurt, bati sa akin ng isang lalaki. Kasama ko noon si Maya sa kantin para sabay kaming mag-lunch. Liam, anong ginagawa mo dito sa university? Pangingilala ko sa kanya. Dito na ako mag-aaral kasi may bagong business si Papa dito. Kaya ayun, kasama kami ni Mama at ng mga kapatid ko na lumipat dito sa Maynila. Tugon ni Liam. Sino pala yung kasama mo, girlfriend mo? Tanong pa niya. Ay nako, hindi ako girlfriend ni Kurt. Natatawang tugon pa ni Maya. Hindi ko siya girlfriend, si Maya yan, best friend ko. Maya, si Liam, pinsan ko. Pagpapakilala ko. Nice to meet you, Liam. Sorry, may laman pang pagkain tong bibig ko. Gutom na kasi ako. Natatawang sabi pa ni Maya. Ayos lang, maganda ka pa rin naman kahit may ketchup ka na nasa gilid ng labi mo. Pansin pa ni Liam. Hala talaga ba? Ano ba yan, nakakahiya naman. Nakita mo pa. Nahihiyang wika ni Maya. Okay nga lang. Ang cute mo nga eh. Ito ang tissue. Pag-abot ni Liam sa kanya. Papa Dudut, nasa high school na kami ni Maya nang maramdaman ko na may gusto na ako sa kanya na higit pa sa isang kaibigan. Aamin na ako dapat noon. Kaya lang ay namatay naman ang isa niyang kapatid dahil sa sakit nito sa baga. Kaya naman ang sabi ko noon ay hindi pa yon ang oras para sabihin ko sa kanya ang nararamdaman ko. Hanggang sa lumipas nga ang mga taon, nakontento na lamang ako na isang kaibigan lang ng babaeng mahal ko. Pero siguro'y may pangyayari talaga na bigla na lamang gigising sa mga sarili natin at ipaparealize sa atin ang mga bagay na dapat ay matagal na nating ginawa. Ang umamin tayo sa tunay nating espesyal na nararamdaman para sa isang tao. Papa Dudut, si Liam ang pinaka-close ko sa mga pinsan ko noong mga bata pa lamang kami.
Kapag kasi nagbabakasyon kami ng pamilya ko sa Ilocos, doon kami sa bahay nila tumutuloy. Si Liam naman ay bihira lamang pumunta ng Maynila noon kaya iyon ang unang beses na nakilala niya si Maya. At sa mga tingin pa lamang na ginawa ng pinsan ko kay Maya, alam ko na tinamaan na kaagad siya sa best friend ko. Wala namang kasing lalaki ang hindi magkakagusto kay Maya. Bukod sa maganda na, malambing pa siyang magsalita. Kaya hindi na ako nagulat nang magpatulong sa akin si Liam na pormahan si Maya. At kahit nagsiselos ako ng mga oras na yon ay tinulungan ko pa rin ang pinsang ko na mapalapit kay Maya, Papa Dudut. At hindi nagtagal ay niligawan na nga ito ni Liam. Ako talaga ang naging tulay para mas makilala nila ang isa't isa. Naging tulay din ako para mahulog ang loob ni Maya kay Liam. Ginawa ko ang lahat ng paraan para mapasagot ni Liam ang best friend ko. At hindi ako nabigo dahil dumating ang araw na sinagot na rin ni Maya ang pinsang kong si Liam. Alam mo Kurt, bakit ko pa papakinggan ang explanation niya? Kitang-kita ko naman na ang panloloko niya sa akin. Nakayakap siya dun sa babae nang makita ko sila. Malapit sa pinagtatrabahuhan niya. Doon pa talaga nila napili na magharutan ah. Hindi man lang sila pumunta sa tagong lugar para hindi ko kagad sila nahuli. Naiinis na wika pa ni Maya. Maya, mali ka kasi sa iniisip mo. Nakayakap yung babaeng katrabaho ni Liam sa kanya kasi sinaktan nito ng ex-boyfriend nito na sumugod sa kanila. Nakita kasi ni Liam na sinampal ng lalaki yung katrabaho niyang babae kaya sumugod siya para ipagtanggol yung babae. Ang wika ko naman. Nagkaroon kasi ng LQ sina Maya at Liam kaya gumagawa ako ng paraan na magkaayos silang dalawa. Ha? Totoo ba yung sinasabi mo? Gulat na tanong pa ni Maya. Siyempre naman, nasapak pa nga ng 2 beses ni Liam bago umalis yung lalaki at iniwanan sila. Kung titingnan mo lang ulit sila ngayon, meron siyang malaking pasa sa kanang pisngi niya. Hindi mo siguro yun kaagad napansin kasi nga ay nagalit ka kaagad sa kanya. Ang wika ko. Baka naman, pinagtatakpan mo lang yan pinsan mo Kurt. Nag-effort ka pa talaga na gumawa ng kwento para lang sa kanya ha? Duda ni Maya. Bakit ko naman gagawin yun kaibigan kita? Siyempre hindi ko naman ipagpapalit ang ilang taon na friendship natin para lang gumawa ako ng peking kwento. Maya, nagsasabi ako ng totoo. Bakit kasi hindi mo na lamang muna kausapin si Liam para makita mo ang pasa sa pisngi niya? Yun ang katibayan na hindi kanya niloloko. Pinagtanggol niya lang talaga yung katrabaho niyang babae mula sa pananakit ng boyfriend nito. Paliwanag ko. Kasi naman akala ko may relasyon talaga silang dalawa nung babae na yon. Hay, nagigilty tuloy ako. Nasaan ba si Liam ngayon? Pupuntahan ko siya para makapag-usap na kaming dalawa. Ang wika pa ni Maya. Papadudot mula nang magkaroon ng relasyon si Liam at Maya. Pinag-aralan ko ng kalimutan ang anumang nararamdaman kong espesyal para sa best friend ko. Pero kagaya nga ng sabi nila, hindi madaling turuan ng puso. Dahil hindi ko rin nagawa lalo na at palagi nila akong kasama. Kahit nga nang makapagtapos kami ng pag-aaral, magkakasama pa rin kaming 3. At sa tuwing nagkakaroon sila ng pagtatalo, ako ang gumagawa ng paraan para magkaayos silang dalawa. Literal na naging tulay nila ako sa simula at pagtibay ng kanilang relasyon. Hindi ko kasi matiis na nakikitang umiiyak si Maya ng dahil kay Liam. At hindi ko rin naman matanggihan kapag humihingi ng pabor sa akin ang pinsan ko. Kaya naman kesa tumagal pa ang pag-aaway nila ay ako na mismo ang mag-iisip ng paraan kung paano sila magkakabati.
Pwedeng gagawang ko ng tula si Maya at sasabihin ko na si Liam ang nagsulat. O kaya naman ay papayuhan ko si Liam na intindihin si Maya sa tuwing mainit ang ulo nito. At kung ano-ano pa para lamang magkabati na silang dalawa, Papa Dudut. Papa Dudut, aaminin ko na may bahagi sa sarili ko ang nasasaktan pa rin noon dahil nananatili akong nakatali sa relasyon ng dalawang taong importante sa buhay ko. Kaya nga nung umpisa talaga ay sinubukan ko nang umiwas sa kanila. Sinabi ko na palagi lang akong busy sa ibang bagay kaya hindi ko na sila nasasamahan pa. Pero hindi ko rin kasi sila matitiis lalo na kapag sabay silang nangungulit sa akin na sumama ako sa mga lakad nila. Hindi ko matitiis ang best friend kong si Maya. Kaya naman, Papa Dudut, literal na naging third wheel talaga ako sa mga date nina Maya at Liam. Nakakainis at nakakainggit nung umpisa pero syempre masaya ako para sa kanilang dalawa dahil nakita ko kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Kahit may mga oras na nagtatalo sila tungkol sa maliit na bagay, wala naman ni isa sa kanila ang bumibitaw. Lalo na at kasama nila ako na tumutulong na tumibay pa ang relasyon nila. Naisip ko na siguro nga'y instrumento lang talaga ako sa love story nilang dalawa. Nandun lamang ako para pagtibayin pa ang relasyon nila, Papa Dudut. Grabe, bilib na talaga ako sa iyo. Halos lahat yata kasi ng tungkol kay Maya natatandaan mo. Ang wika ni Liam. Birthday noon ni Maya at ako ang nagsasuggest sa pinsan ko na regaluhan ng electric keyboard si Maya na sobra nitong nagustuhan. Ganon talaga, ang tagal na rin namin magkakaibigan kaya kilala ko na talaga siya. Wika ko. Pinsan, thank you talaga ha. Hindi lang para sa pagtulong mo sa surprise birthday party na inihanda ko kay Maya. Salamat kasi kung hindi dahil sa iyo baka hindi ko napasagot nun si Maya. At baka hindi rin tumagal ng ilang taon ng relasyon naming dalawa. Wika niya. Liam, ikaw pa rin ang gumagawa ng paraan para tumagal kayo ni Maya. Naging maingat ka sa relasyon ninyong dalawa at nakita ko kung gaano mo siya minahal. Kaya hindi ako nagsisisi na tinulungan kitang mapasagot siya noon. Basta pinsan na tuparin mo yung pangako mo na kahit kailan ay hindi mo sasaktan ang best friend ko. Paalala ko sa kanya. Oo naman pinsan kasi sa totoo lang si Maya na yung babae na gusto kong makasama sa panghabang buhay. Kaya makakaasa ka. Natutuparin ko ang mga pangako ko sa iyo. Tugon naman ni Liam. Papa Dudut, isa sa mga dahilan kung bakit nagdesisyon akong manatili bilang best friend ni Maya kahit nasasaktan at nagsiselos ako ay yung gusto kong makasigurado na magiging masaya siya sa piling ni Liam, na hindi siya sasaktan ng pinsan ko at gusto kong masigurado na nasa tamang tao ang babaeng pinakamamahal ko. Kaya yon ang naging pasimpleng paraan ko para makasigurado. Para masigurado ang kaligayahan niya. Bago manligaw noon si Liam kay Maya ay tinanong niya kung may gusto ba ako sa best friend ko, Papa Dudut. Nag-deny ako kasi nga alam ko na may gusto na siya dito. Nangako naman siya sa akin na hindi niya sasaktan si Maya. Kaya nagpaubaya na ako sa kanya. Isang pagpapaubaya na hindi ko pinagsisisihan dahil saksi ako kung gaano kamahal ni Liam si Maya. Ni minsan ay hindi nagloko ang pinsan ko. Lagi rin itong gusto na sinosorpresa si Maya. Nagsisearch pa siya sa internet kung saan sila pwedeng pumunta o mamasyal. Dahil palagi niya raw gustong gumawa ng mga bago at masayang alaala kasama ang babaeng mahal niya. Saksi ako kung paano napapasaya ni Liam ang best friend ko. At syempre palagi akong tumutulong sa kanya para maging successful yon. Salamat talaga pinsan.
Paano na lamang kami ni Maya kung wala ka? Ang wika ni Liam habang nagiinuman kaming dalawa. Ano ka ba? Sa inyo lang din naman nakasalalay ang relasyon ninyo. Nakaalalay lang ako sa inyong dalawa, wika ko. Pero kung hindi dahil sa iyo, baka bumitaw na ang isa sa amin. Alam mo namang napapadalas ang pag-aaway namin itong mga nakaraang buwan. Pero lagi ka nandyan para pagbatiin kami. Salamat talaga pinsan, wika niya pa. Alam mo pinsan, kanina ka pa nagpapasalamat sa akin. Ano bang meron at parang ang drama mo ngayon? Lasing ka na yata, natatawang sabi ko. Uy hindi pa, nagsisimula pa nga lang tayo. Ang dami ko lang na-realize nitong mga nakaraang araw. Kasama na nga doon yung pagiging tuloy mo para mapasagot ko si Maya. Kaya nga malaki ang utang na loob ko sa iyo. Maraming salamat talaga. Madramang sabi niya. Naninibago talaga ako sa iyo Liam. May gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong ko. Lumabas na kasi yung resulta ng laboratory check-up ko last week at nalaman ko na may bladder cancer ako. Stage 3 na. Tugon niya. Anong sabi mo? Cancer? May cancer ka? Liam, seryoso ba yan? Huwag mo namang i-good time ng ganyan ng pinsan mo. Hindi nakakatuwa. Nag-aalalang sabi ko. Kung pwede nga lang na isang malaking joke na lamang tong sakit ko. Kaya lang hindi may cancer talaga ako Kurt. At ngayon pa lang ay natatakot na ako. Hindi dahil sa pwede akong mamatay, kung hindi dahil ayoko pang maiwan si Maya. Marami pa kaming pangarap. Marami pa kaming mga plano sa buhay at ngayon ay hindi ko alam kung magagawa pa ba naming tuparin ang mga pangarap namin nang dahil dito sa sakit ko. Malungkot na tugon niya. Papadudot pinigilan ko ang sarili ko na maluha nang malaman ko ang tungkol sa sakit ng pinsang kong si Liam. Alam ko kasi na sa mga oras na yon ay kailangan niya ng taong pwedeng magbigay sa kanya ng lakas ng loob. At dahil sinabi niya na ako ang kauna-unahang sinabihan niya ng tungkol sa sakit niya. Alam ko na sa akin niya gustong kumuha ng lakas ng loob kaya naman binigay ko ang lahat ng mga salita sa kanya noon na alam kong pwedeng makapagpagaan ng bigat na nararamdaman niya kahit papaano. Hindi ko lang talaga maisip, Papa Dudut, kung bakit sa dinami-rami ng masasamang tao sa mundo. Si Liam pang tinamaan ng ganong klase ng sakit. Mabuting tao ang pinsan ko, mabait siyang anak sa mga magulang at kapatid niya at mapagmahal siyang boyfriend kay Maya. Kaya nga naging kampante na ako sa relasyon nilang dalawa dahil alam kong hindi masasaktan si Maya nang dahil sa kanya. Hindi deserve ni Liam ang magkasakit ng ganon. Hindi niya deserve ang mahirapan dahil napakabuti niyang tao, Papa Dudut. Papa Dudut, humingi ng pabor sa akin si Liam na samahan siyang sabihin kay May ang tungkol sa sakit niya. Nasa bahay kami noon at nagluluto ako para sa kanilang dalawa. Nagtaka pa si Maya kasi wala raw siyang alam na okasyon. Sinabi ko lang na may nangyaring maganda sa trabaho ko kaya ako nagluto para sa kanila. Malaki ang ngiti sa mga labi ko habang nakaharap sa kanila ni Liam pero ang totoo ay naiiyak na rin talaga ako. Hanggang sa dumating na nga ang oras na sinabi na ni Liam kay Maya ang tungkol sa sakit niya. Papa Dudut. Kagaya ng inaasahan ko'y halos mapahagulhol na si Maya nang malaman niya ang katotohanan. Doon na siya niyakap ni Liam at naiyak na rin po ito. Ako naman ay nagpaalam na lalabas lang para bumili ng maiinom namin. Hinayaan ko silang dalawa na solohin ang mga oras na yon habang ako ay lihim na umiiyak na rin dahil sa awa na nararamdaman ko para kay Liam. Nasasaktan ako para sa kanilang dalawa. At pagkatapos ng araw na yon kasama nila ako sa lahat ng therapy at check-up na ginawa para sa pinsan ko. Nangihina rin talaga ako pero pilit akong nagpapakatatag.
Alam ko na malalampasan ni Liam ang pagsubok na yon, kaya lang ay ramdam ko rin sa kanya na unti-unti na siyang pinanghihinaan ng loob. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Ang sabi naman ng doktor. Pwede ka pa rin gumaling, hindi ba? Tanong ko kay Liam. Oo nga, pero hindi ko naman hawak ang kapalaran ko, Kurt. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Iba na ang dinadamdam ko ngayon. Gusto pang lumaban ang isipan ko pero ang katawan ko nararamdaman ko na malapit ng sumuko. Malungkot na tugon niya. Liam, huwag ka namang ganyan. Alam ko na malakas ka kaya malalampasan mo to. Magpakatatag ka please. Pakiusap ko. Yun naman ang ginagawa ko ngayon kaya lang ang hirap eh. Ang hirap kasi kahit gaano ko kagustong lumaban. Yung katawan ko ay unti-unti talagang bumibigay. Kurt, ayaw ko pa talagang sumuko pero anong magagawa ko kung hindi ko na talaga kaya? Sabi pa niya. Liam, lumalaban pa kami ni Maya. Lumalaban pa kami ng pamilya mo. Kami na mga taong nagmamahal sa iyo. Kaya huwag ka naman sana mawala ng pag-asa. Ang sabi ko naman sa kanya. Hindi naman ako nawawala ng pag-asa. Siguro medyo pinanghihinaan lang ako ng loob. At natatakot ako sa pwedeng mangyari. Natatakot ako na bigla na lamang ako mawala ng hindi man lang nakapagpaalam ng maayos sa inyong lahat. Kaya bago pa mangyari yun ay hihingi sana ako ng pabor sa iyo. Alam ko na napakalaki na ng utang na loob ko sa iyo pero Kurt, hindi ba tinupad ko naman ang pangako ko sa iyo na mamahalin ko ang best friend mo at hindi ko siya sasaktan kahit kailan? Baka naman sa pagkakataon na ito ikaw naman ang pwedeng mangako sa akin. Kapag nawala na ako, sana mahintay mo si Maya na maging handa ulit para masabi mo na sa kanya ang totoong nararamdaman mo. Ang sabi pa ni Liam. Ano ba yung sinasabi mo, Liam? Gulat na tanong ko. Alam ko naman Kurt, hindi ako manhid para hindi mapansin na may espesyal kang pagtingin para kay Maya. Kaya nga palagi ako nagpapasalamat sa iyo. Kasi kahit mahal mo ang best friend mo ay pinaubaya mo pa rin siya sa akin. Kaya naman sana kapag wala na ako sa tabi niya, huwag mong hayaan na ikulong niya sa kalungkutan ng buong mundo niya. Ikaw lang ang pwede kong asahan, Kurt. Ikaw lang ang pwedeng maging daan para magawa ni Maya na tanggapin na hindi para sa aming dalawa ang salitang habang buhay. Tugon pa ni Liam. Papadudot ni minsan ay hindi ko naisip na pwedeng maunang mawala si Liam sa amin. Ang sakit lang kasi nakita namin kung paano siya maghirap ng dahil sa sakit niya. Pilit siyang lumalaban noon kahit nahihirapan na siya. At sa lahat ng oras na nasasaktan siya o nahihirapan, hindi niya yon pinapakita kay Maya. Mas okay pa sa kanya na makita ang totoong dinadamdam niya kesa kay Maya. Kaya nga nang kausapin niya ako noon na parang nagbibilin at nagpapaalam na siya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na maluha, Papadudot. Ang pagpaparaya at pagpapaubaya kay Maya para kay Liam ang desisyon na kahit kailan ay hindi ko pinagsisihan na ginawa ko. Dahil tama ako na pinagkatiwala ko kay Liam ang puso ng babaeng mahal ko. Naging saksi ako kung gaano niya minahal si Maya at handa akong magparaya para sa habang buhay nilang kasiyahan at pagmamahalan. Ayun nga lang ay mukhang hindi pa para sa kanila ang habang buhay ng mga panahon na yon. Dahil dumating ang araw na tuluyan na ring kaming iniwan ni Liam. Lahat kami ay nahirapan sa pagkawala niya at ang pinaka naapektuhan doon si Maya. Maya, naintindihan ka naman namin pero sana naman maintindihan mo na hindi mo kailangang suluhin ang sakit na nararamdaman mo. Ang wika ko. Bakit? Ano bang alam mo sa nararamdaman ko ngayon? Wala ka naman sa sitwasyon ko. Inis na sabi pa ni Maya. Oo nga. Pero hindi lang naman ikaw ang nawalan.
Kami rin. Ako. Alam mo kung gaano kaimportante si Liam para sa akin, Maya. Please, wag mo namang pahirapan ang sarili mo. Kasi kahit ako ay nahihirapan kapag nakikita ka nagkakaganyan. Nasasaktan din ako kasi ayoko nang nahihirapan ka. Ang sabi ko naman. Kurt, hindi mo na ako kailangang intindihin pa. Wala na si Liam. Kaya wala nang dahilan para mag-alala ka pa sa akin. Alam ko naman na ginagawa mo lang to dahil binilin ako sa iyo ni Liam. Kaya tigilan mo na tong ginagawa mo, Kurt. Pag-iyak pa ni Maya. Maya, hindi ko to ginagawa para kay Liam. Ginagawa ko to dahil mahal kita. Maya, mahal kita. Sa wakas ay pag-amin ko sa kanya. Anong sabi mo? Mahal mo ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Maya. Oo, mahal kita. Mahal kita bilang best friend ko kaya ayokong may mangyari na hindi maganda sa iyo. Kaya gusto ko na palagi akong nasa tabi mo. Please Maya, hayaan mo ako na damayan ka kasi nahihirapan na ako. Kapag nakikita kitang nasasaktan, bilang best friend mo, kahit kailan hindi kita iiwan at hahayaan na suluhin ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Tugon ko. Papadudot kagaya ni Maya ay hindi rin naging madali sa akin ang pagkawala ni Liam. Ilang taon din kasi na nasanay na akong kasama ko silang dalawa ni Maya. Naalala ko pa noong sinamahan ko siya sa mga therapy niya at nakikita ko siya na nahihirapan. Napakaraming beses ko na pinigilan ang sarili ko na maiyak. Bago at pagkatapos kasi ng therapy, palaging nakangiti ang maputlang mga labi ni Liam. Pilit niyang pinapakita sa akin na kaya niya. Kaya bakit magiging dahilan ako para panghinaan siya ng loob? Sinabihan ko rin si Maya noon na palagi niyang tatagan ang loob niya, papadudot. Kasi mabuting tao si Liam kaya hindi ito pababayaan ng Diyos. Pareho kaming nanalig na malalampasan ni Liam ang napakabigat na pagsubok na yon. Nabigyan kami ng pag-asa noon nang makita namin na lumakas na si Liam. Sinabi pa ng doktor na maganda raw ang pagtanggap ng katawan ni Liam sa mga gamot na ibinibigay dito. Sana raw ay magtuloy-tuloy na yon para wala na kaming alalahanin pa. Pero pagkalipas lang ng halos 3 linggo ay bigla namang nanghina ang katawan ni Liam, papadudot. Hindi na siya halos makapagsalita o makakilos. Hanggang sa makomatose na nga siya. Sinabi ng doktor noon na bumigay na raw ang katawan ni Liam at hindi na kinakaya pa ang mga gamot. Hanggang sa tuluyan na nga siyang mamaalam sa amin. Namatay siya habang mahimbing ang tulog namin ni Maya sa loob ng kwarto kung nasaan siya. Papadudot, ramdam ko na si Maya ang pinaka naapektuhan sa pagkawala ni Liam. Ilang araw din siyang hindi nakapasok sa trabaho. At tinawagan ako ng nanay niya para tulungan na makumbinsi si Maya na kumain. Hindi na raw kasi ito masyadong lumalabas ng kwarto. At palaging umiiyak doon. Kaya nang puntahan ko siya, ginawa ko ang lahat. Para maiparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Pati ako ay nawalan din ng isang espesyal na tao sa buhay ko. Hindi niya kailangang suluhin ang sakit na nararamdaman niya. Kasi lahat kami ay nasasaktan pa rin ng mga oras na yon. At doon na nga siya napahagulhol na yumakap sa akin habang sinasabi ang lahat ng bigat na nasa dibdib niya. Papadudot, mahirap talaga ang proseso ng pagtanggap na wala na ang taong mahal natin sa buhay. Pero wala tayong magagawa kung hindi ang umusad. At yon ang ginawa namin ni Maya. Mahigit 3 taon na ang nakakaraan mula nang mawala si Liam at ramdam ko na hanggang ngayon nasasaktan pa rin si Maya.
Yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, hindi ko pa rin sinasabi sa kanya na mahal ko siya. Alam ko kasi na hindi pa siya handa na buksan ang puso niya para magmahal ulit. Kaya makukontento na lamang muna ako bilang isang kaibigan na pwede niyang sandalan anumang oras. Hanggang dito na lamang po itong sulat ko. Lubos na gumagalang, Kurt. Maraming salamat Kurt sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. Alam mo Kurt, kahanga-hanga ang pagiging isang kaibigan mo para kina Maya at kay Liam. Hindi naman kasi madali ang magtago ng espesyal na nararamdaman mo para sa isang tao. Pero nagawa mo dahil sa pagkakaibigan na iniingatan mo. At ngayong wala na si Liam ay humahanga pa rin ako dahil hindi mo sinasamantala ang pagkakataon na paibigin si Maya. Alam ko na naghihintay ka lamang ng tamang oras at pagkakataon na may pagtapat sa kanyang lahat. Inihintay mo na tuluyang maghilom ang sugat na nasa puso ni Maya. Pero kung ano man ang maging resulta ng gagawin mong desisyon, sana ay manatili pa rin ang inyong magandang samahan at pagkakaibigan. May ibang tao na ginagawa ng libangan ang paggawa ng tsismis. Sa araw-araw kahit wala naman silang napapala dito. At madalas ang tsismis pa na yon ang nakakasira sa buhay ng ibang tao. Dear Papa Dudut, ang sabi nila kapag binato ka ng isang tao ay gantihan mo siya at batuhin ang tinapay. Ibig sabihin huwag gumanti ng masama sa ating kapwa. Minsan lang talaga sa sobrang sama ng ugali ng ibang tao, ang hirap pigilan ng inis na nararamdaman natin. Hello Papa Dudut, please call me Lara, 34 years old at supplier ng mga tuyo at tinapang bangus dito sa lugar namin sa Dumaguete. Sobrang tagal ko na rin pong nakasubaybay sa inyong YouTube channel. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses na nga ba akong tumawa, umiyak, nainis o natakot sa sulat na inyong binabasa. Bastang sigurado lamang ako ay palagi akong may aral na nakukuha sa katapusan ng kwentong yon. Hindi naman nakakayak itong sulat ko Papa Dudut, pero sigurado ako na may aral ito na maiiwan sa ating mga tagapakinig. Hayaan niyong simulan ko ang kwento ko nang lumipat na kami ng asawa kong si Jude dito sa isang barangay sa Dumaguete. Nadestino kasi siya ng trabaho na malapit lamang sa bahay na nilipatan namin. Maliit pa lamang ang tindahan ko noon ng mga tuyo at tinapang isda na dinala ko rin mula sa inalisan naming lugar. May kapatid kasi ako na mangingisda. Kaya naman mura palagi ang kuha ko ng mga isda na ginagawa kong tinapa at tuyo. Kaya nang lumipat kami ng tirahan, sinabi ko sa asawa ko na ipagpapatuloy ko ang maliit kong negosyo Papa Dudut. Tao po, pagtawag ng isang boses, babae sa may pinto ng bahay. Sino kaya yung kumakatok? Unang araw pa lang natin dito ay may bisita na kaagad tayo. Wika ko. Kakatapos lang naming mag-ayos ng ibang mga gamit noon sa loob ng bahay. Oo nga no, pero pwede bang ikaw na lang ang humarap doon sa bisita na yon? Sisimulan ko na munang ayusin ang mga nakatambak na gamit sa kusina. Wika ni Jude na sinang-ayunan ko naman. Naglakad na ako papunta sa may pinto at binuksan yon. Good afternoon. Kayo yung bagong lipat dito sa bahay na ito, hindi ba? Tanong ng babaeng napagbuksan ko ng pinto. Oo kami nga, bakit mo natanong? Tugon ko. Wala naman. Ako kasi yung nakatira dyan sa tabi ng katapat ng bahay ninyo. Ses nga pala ang pangalan ko. Eto nga may dala akong biko para pang welcome sa inyo dito sa lugar namin.
Pag-abot niya sa dala niyang pagkain. Naku, salamat. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Lara nga pala ang pangalan ko. Jude naman ang pangalan ng asawa ko. Kaya lang nandun pa siya sa kusina at nag-aayos ng mga gamit namin. Wika ko. Ah, ganun ba? Saang lugar nga kayo galing? Tanong niya. Sa Zamboanga, doon kasi talaga kami nakatira. Wika ko. Ah, ilang taon na kayong kasal ng asawa mo? Tanong niya. Maglilimang taon na rin. Tugon ko naman. Wala kayong anak? Muling tanong ko. Ha? Saad ko. Naku, pasensya ka na sa tanong ko ha. Napansin ko kasi na wala kayong kasamang bata. Kaya naisip ko kaagad na wala pa kayong anak. Sorry ha. Na-offend ba kita? Tanong pa niya. Hindi naman. Ayos lang sis. Pero tama ka, wala pa. Wala pa kaming anak ng asawa ko. Hindi na naman kami nagmamadali tungkol sa bagay na yon. Pagtawa ko naman. Naku Lara, mukhang kailangan mo na magmadali kasi parang hindi naman tayo nagkakalayo ng edad. Mahirap nang magbuntis kapag masyado ng matanda. Ikaw din, sige ka, komento naman niya. Ayos lang kasi hindi pa naman kami naiinip ni Jude. Alam namin na may perfect timing din pagdating sa pagbubuntis. Kaya hihintay na lang namin ang oras na yon. Tugon ko naman. Papadudot marami pang tinanong sa akin ang kapitbahay naming si Ces. Puro pag-uusisa sa buhay namin mag-asawa ang mga naging tanong niya. Yung iba doon ay sinagot ko. Pero yung iba ay dinadaan ko na lamang sa pagtawa para hindi masagot. Medyo naiilang na rin ako sa kanya noon at pasimple ko na siyang tinataboy. Paalis nang sabihin ko na may mga gamit pa ako na kailangang ayusin. Siyempre nagpasalamat naman ulit ako sa kanya para sabi ko na dinala niya sa bahay namin. Okay naman ang unang mga araw at linggo namin sa nilipatan naming lugar, papadudot. Mababait ang mga tao at friendly din sila. Nang magbukas nga ako ng tindahan ko ng mga tuyo at tinapang isda ay kaagad yung sinuportahan ng mga tao doon sa lugar namin. Sakto kasing walang ibang nagtitinda ng ganon sa amin noong panahon na yon. Kaya nagkaroon pa ako ng mga reseller. Mula din noon ay naging madalas ang pagpunta ni Ces sa bahay lalo na kapag nagbabantay ako ng tindahan. Nakikipagkwentuhan lamang siya tapos minsan ay nangihiram ng mga gamit sa bahay na hindi niya kaagad na isosole. Hinahayaan ko na lamang kasi minsan ako na ang nahihiyang magpaalala sa kanya sa mga hinihiram niyang gamit. Hanggang sa isang araw ay dumalaw sa bahay ang isa naming kaibigan ni Jude na si Karina. Sa kabilang barangay lang pala siya nakatira tapos ay kakauwi lang galing sa Japan. Kaya naman ang makuha niya kay Jude ang address namin ay kaagad siyang pumunta para makipagkwentuhan at kumustahan sa akin. Kagad din siyang nagpaalam na aalis na dahil kapatid niya lang din daw ang naiwan sa bahay nila para mag-alaga ng anak niya. Nang makalis naman si Karina ay sakto namang dating ni Ces sa tindahan ko. Bumili siya ng tinda kong tinapa at habang binabalot ko yon, nagsimula siyang mag-usisa tungkol sa akin. Hindi ba doon lang siya nakatira sa kabilang barangay? Tanong ni Ces. Oo, tama ka. Tugon ko naman. Ah, okay. Sabi na siya yun eh. Yung nag-Japan tapos nagkaroon ng kung ano-anong trabaho doon. Mabuti sana kung disente ang trabaho niya doon. Ang wika pa ni Ces. Sorry ha, pero hindi ko maintindihan yung ibig mong sabihin. Naguguluhang wika ko. Eto naman, akala ko ba kaibigan mo yung Karina? Sigurado naman ako na alam mo rin ang mga kalokohan niya sa buhay. Lalo na pagdating sa mga naging malaswang trabaho niya sa Japan. Wika pa niya. Matinong babae si Karina. Kilala ko siya at alam ko ang maraming bagay na tungkol sa kanya. Pagtatanggol ko sa kaibigan ko. Matinong babae? Kaya ba naanakan ng Hapon? Wika pa niya. Nagkamali lang siya ng taong minahal. Akala niya mabait yung Hapon na kinakasama niya pero hindi naman pala. Lahat naman tayo nagkakamali, hindi ba?
lalo na pagdating sa mga relasyon. At kagaya ng sinabi ko kanina, mabait na tao yang si Karina. Mapagmahal siya sa mga magulang, lalo na sa mga anak niya. Napakarami na niyang sinakripisyo para sa pamilya niya, kaya alam ko na mabuti siyang tao. Saka teka lang, akala ko ba hindi mo siya kilala? Kaya ka nagtatanong kanina tungkol sa kanya. Saan mo nakuha yung mga chismis na yan at tungkol kay Karina? Pigil ang inis na tanong ko. Hindi naman yung chismis. Narinig ko lang sa mga suki kong tindera sa palengke. Pinag-uusapan kasi nila yung kaibigan mo nang minsang makita nila doon. Ayun nga, ang sabi nila malaswa raw ang trabaho niya sa Japan. Kaya ayun, natandaan ko ang mukha niya. Wika pa niya. Alam mo sis, hindi maganda yung pakikinig sa mga usapan at tungkol sa ibang tao lalo na kung hindi mo naman sila kilala. Kasi pwedeng makarinig ka ng mga bagay na hindi naman totoo tungkol sa kanila. Ayaw mo rin naman siguro na mangyari rin sa iyo yun, di ba? Yung ikaw naman ang pinag-uusapan ng iba. Ito na nga pala yung tuyo at tinapa mo, 120 lang lahat yan. Naiinis na turang ko. Yung mga tipo talaga ni Ses, ang kapitbahay na hindi ko masyadong gusto ang ugali, papadudot. Naramdaman ko na yon noong unang beses pa lamang siya na kumatok sa pinto ng bahay namin. Yung mga tanong niya ng pag-uusisa sa buhay namin mag-asawa ang hindi ko masyadong nagustuhan. Panay din ang tingin niya sa loob ng bahay namin na para bang chinecheck ang mga gamit na meron kami doon. Tapos yung mga sinabi niya pa na hindi maganda tungkol sa kaibigan kong si Karina. Gusto pa nga sana niyang magpatuloy sa mga sinasabi niya. Pero ako na ang pasimpleng nagtaboy sa kanya paalis ng tindahan ko. Alam ko kasi na wala talagang katotohanan ng mga sinasabi niya dahil matagal na kaming magkaibigan ni Karina. Oo, totoong naanakan siya ng isang Hapon pero naging kasintahan niya yon at hindi customer sa malaswang bar kagaya ng sinasabi ni Ses. Isa rin siyang receptionist sa hotel at hindi dancer o entertainer sa Japan. Hindi ko sigurado kung saan ba nakuha ng mga kakilala ni Ses ang chismis na tungkol sa kaibigan ko pero syempre hindi ko na mababago pa ang isipan nila tungkol sa negatibong sinasabi nila kay Karina, papadudot. Napapadalas na noon ang pagpunta ni Ses sa tindahan ko, papadudot. Kahit pa nga pinaparamdam ko sa kanya na hindi ko siya masyadong gusto na kausap. Ay panay pa rin ang pakikipaghuntahan niya sa akin. Ayaw ko namang maging bastos kaya nagpapanggap na lamang ako na nakikinig sa kwento niya kahit wala naman akong pakialam sa kung sino man ang tinutukoy niya. Kapag bibili siya ng paninda ko, hindi pwedeng wala siyang sasabihin na tungkol sa ibang tao o kapitbahay namin. May isang beses nga na habang inaabot niya sa akin ang bayad sa binili niyang tinapa, may dumaan na matanda na nasa kabilang kalsada. Tinuro yon sa akin ni Ses at nagsalita na naman siya ng kung ano-ano tungkol sa tao na yon na hindi ko naman kilala. Pero kahit sinabi ko kay Ses na hindi ko kilala ang kapitbahay namin na yon, patuloy pa rin siya sa pagkukwento tungkol dito. Kung ilang beses itong nag-asawa, naanakan at nawala ng trabaho. Palaging ganon ang tema ng usapan namin basta si Ses ang nagsisimula ng chismisan, kwentuhan sa tindahan namin, papadudot. Dapat hindi mo na masyadong pinapansin yung mga sinasabi niya. Payo ni Jude nang makwento ko sa kanya ang tungkol sa mga sinasabi ni Ses. Hindi ko naman talaga masyadong binibigyan ng atensyon. Siya lang yung non-stop ang bibig pagdating sa mga chismisan. Pati nga yung kaibigan nating si Karina, nagawa na niya ng kwento. Napapailing na sabi ko. Bakit naman nasama pati si Karina sa kabilang barangay yung nakatira? Takang tanong ng asawa ko. Eto kasing si Ses, narinig daw sa mga suki niyang tendera sa palengke na malaswa ang trabaho ni Karina sa Japan. Kaya ayun, pinagkalat na niya kaagad. Nakita niya kasi na dumalaw dito si Karina sa bahay natin. Kaya nalaman niya na kaibigan natin yun.
Ang dami niyang tinatanong at mga sinabi na hindi naman totoo tungkol sa kaibigan natin. Pagkukwento ko. Alam mo naman kasi ang isip ng iba sa panahon ngayon. Kapag nalaman nila na sa Japan nagtatrabaho ang isang tao, iisipin kaagad nila na malaswa ang trabaho nito. Wika pa ni Jude. Ayun na nga hindi nila kilala yung tao kaya dapat hindi sila nag-iimbento ng mga kwento. Tapos eto pa, hindi lang si Karina ang kinuwento ni Ses na puro negative ha. Pati na rin yung ibang kapitbahay natin. Kung ano-anong hindi maganda ang sinasabi niya. Ang sabi ko naman. Matagal na rin kasi siyang nakatira dito sa barangay natin. Kaya siguro alam na niya ang halos lahat ng kwento dito. Wika pa ni Jude. Oo nga, kilala na niya ang halos lahat ng tao dito sa lugar natin. Pero sigurado naman ako na hindi lahat ng kinikwento niya tungkol sa mga kapitbahay totoo. Ewan ko ba Jude? Nakakainis talaga madalas ang bibig ng babae na yun. Inis na turan ko pa. Papadudod sinabi ng asawa kong si Jude na huwag ko na lamang gawing big deal ang ugali ng kapitbahay naming si Ses. Pero hindi ba nakakainis naman talaga yung mga tao na nanghihiram ng gamit tapos hindi marunong magsoli kung hindi mo papapawiin sa kanila? At mas nakakainis din yung mga taong mahiling magkalat ng chismis na parang ang hirap namang paniwalaan. Pero alam nyo pa kung ano ang mas nakakairita sa mga nangyari. Yung ginawa nilang tambayan ng mga kapitbahay ko ang harap ng tindahan ko at doon sila madalas na nagchichismisan. Naglagay kasi ako ng isang bangko na upuan sa tapat ng tindahan kasi nga minsan doon nagpapahangin ang mister kong si Jude. Pero etong si Ses kapag may nakasabay na kapitbahay na bumili sa tindahan ko, sinasabayan niya rin ang pakikipagchismisan sa mga ito. Hindi naman ako nakikisali kasi madalas na hindi ko kilalang pinag-uusapan nila. Kaya lang syempre sa lakas ng boses nila ay naririnig ko ang mga sinasabi nilang negatibo tungkol sa ibang tao. Lalo na noong may kinuwento si Ses tungkol sa bagong lipat na kapitbahay. Ang sabi niya mag-asawa raw ang nakatira doon pero hindi hamak na mas matanda ang lalaki sa babae. Sinabi niya pa na pinipirahan daw ng lalaki ang asawa nito. Uy Ses, grabe ka na ha? Saway ko pa sa kanya. O bakit? Totoo naman yung sinabi ko na mukha talagang mas matanda yung babae kaysa doon sa lalaki. Mas mukha silang magnanay kaysa mag-asawa. Wika pa niya. Pero hindi ka naman sigurado kung totoo na pinipirahan lang ng lalaki yung asawa niya. Kaya dapat hindi ka nagsasalita ng ganun. Ang sabi ko. Sus, madalas naman kasi na ganun talaga ang nangyayari kapag matanda o pangit. Pero mayaman ang asawa ng isang tao. Baka nga puro anak lang ng lalaki sa ibang babae yung bata na kasama nila. Dagdag pa niya. Tigilan mo na nga yan Ses. Hindi na maganda yung sinasabi mo tungkol sa kanila. Seryosong muling saway ko. Ikaw ba Lara? Buti hindi kayo nag-aaway ng asawa mo kahit na wala pa kayong anak. Biglang baling ni Ses sa akin. Sinabi ko naman na sa'yo diba hindi kami nagmamadali ni Jude. Kung hindi pa nakalaan na magbuntis ako ay ayos lang yun. Tugon ko. Pero nagpa-check up ka na ba o kaya si Jude? Kung sino man sa inyong dalawa ang may problema, pag-uusisa pa niya. Dating irregular ang menstruation ko pero hindi ibig sabihin na hindi na ako magkakaanak. Nang magpa-check up kami ni Jude, wala naman daw problema sa aming dalawa. Hintay-hintay lang daw kami at makakabuo rin kami ng asawa ko. Kwento ko. Naku, edi ikaw pala talaga ang may problema Lara. Biglang sabi niya. Hindi naman talaga problema yun Ses. Kasi nagamot ko na nga hindi ba. Doktor na rin ang nagsabi na pareho kaming walang diferensya ni Jude. Para hindi makabuo ng bata. Kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa dyan. Magkakaanak kami kapag pinagkaloob na sa amin ng Diyos. O eto na yung tinapa mo. 80 pesos lang yan kaya bayaran mo na kasi ang dami ko pang gagawin dito sa tindahan ko. Ang wika ko naman. Papadudot medyo hindi ko na napigilan ang inis
na nararamdaman ko dahil sa pag-uusap namin na yun ni Ses. Sa umpisa pa lang na nagkwento siya tungkol sa bago naming kapitbahay ay hindi ko na gusto ang mga sinasabi niya. Lalo na ang panglalait niya sa mga ito. Ano ba namang pakialam namin sa buhay ng ibang tao para pag-usapan namin sila, hindi ba? May sarili kaming buhay na dapat asikasuhin kaya dapat na hindi namin sinasayang sa pagchichismisan tungkol sa iba ang oras namin. Tapos ang mas kinakainis ko pa, yung pag-uusisa na naman tungkol sa amin ang asawa kong si Jude. Oo, gusto na rin naming mag-anak ng asawa ko noon pero anong magagawa namin kung hindi pa pinagkakalob sa amin ng Poong May Kapal na magkaroon na kami ng anak? Saka isa pa sinabi ko naman na kay Ses na nakapagpa-check up na kami ng asawa ko at sa doktor na mismo nang galing na pareho kaming walang diferensya ni Jude. Pero itong si Ses, nakapagdagdag kaagad sa kinuwento ko sa kanya kahit harap-harapan pa kaming magkausap noon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung anong foundation ba ang gamit ni Ses at medyo makapal talaga ang mukha niya, Papa Dudut. Pasensya na kung ganito akong magsalita pero yun talaga ang nararamdaman ko sa kanya noon. Kahit sinabihan ko na siya na hindi magandang ugali ang pag-usapan ng buhay ng ibang tao ay patuloy pa rin siya sa pagkukwento tungkol sa mga buhay ng kapitbahay namin. At patuloy rin siya sa pag-uusisa tungkol sa buhay ko. May mga sinasabi pa siya noon na dapat daw ay magpatingin ako sa ibang manggagamot o kaya ay albularyo para magamot ang sakit ko na hindi magkaanak. Doon na talaga ako mas nagtimpi sa ugali niya. Hanggang sa isang araw ay medyo napagtaasan ko na siya ng boses. At sinabi ko na huwag siyang nakikialam sa buhay namin ng asawa ko. Na huwag niyang panghimasukan ang mga plano namin ni Jude kasi hindi ko pinapakialamanan ang buhay nilang mag-asawa. At mula noon ay hindi na siya masyadong bumili o pumunta sa tindahan ko. Kaya lang ay nakarating sa akin ang bagong chismis na pinagkalat ng Martes kong kapitbahay. Lara, nakakita ka na ba ng halamang makabuhay? Tanong ng isa ko pang kapitbahay na si Meryl. Hindi pa pero alam ko ang halaman na yon. Bakit mo natanong? Tanong ko rin. Meron kasing ganung halaman ng hipag ko. Gusto mo ba na ihingi kita sa kanya? Malaking tulong kasi yon para mabuntis ka kaagad. Para hindi na rin kayo nag-aaway pa ng asawa mo. Wika niya. Ha? Nag-aaway? Nag-aaway kami ni Jude? Saan mo naman narinig yan, Meryl? Pagtataka ko. Kay Ses? Ang sabi niya na kwento mo raw sa kanya na may diferensya ka sa obaryo mo. Kaya hindi pa rin kayo nagkakanak ni Jude. Saka madalas niya daw na pinag-aawayan yung tungkol sa pagiging baog mo. Na gusto mong gamutin. Tugon niya. Hindi ako baog, Meryl. Ano ba naman yung si Ses? Kung ano-anong chismis ang pinagkakalat tungkol sa akin. Wala naman akong sinabing mga ganyan sa kanya at mas lalong hindi namin pinag-aawayan ni Jude ang tungkol sa bagay na yun. Inis na sabi ko. Naku, pasensya ka na ha. Narinig ko lang naman yun kay Sis. Kaya naging concerned ako sa inyong mag-asawa. Lalo na sa'yo. Mabuti pa kunin ko na yung binili ko kasi kailangan ko na rin palang umuwi. Bigla namang paalam niya. Grabe, Papa Dudut. Hindi ko ine-expect na pati ako ay gagawa ng chismis ni Ses sa mga kapitbahay namin. Ganun pala yung feeling kapag ikaw naman ang pinagchichismisan ng ibang tao. Nakakainis sobra. Pero ang mas nakakagalit noon ay kapag hindi naman totoo ang sinasabi nila tungkol sa'yo. Wala naman kasi talaga akong sinabi kay Ses na nag-aaway kami ni Jude at mas lalong wala akong binanggit na baog ako. Dahil hindi yon totoo. Sa bibig ni Ses unang nanggaling yon na kaagad kong kinontra. Ang hindi ko alam ay ilang beses niya pa palang sasabihin yon tapos sa ibang tao pa. Lahat naman siguro ng mag-asawa ay gustong magkaanak, Papa Dudut. At kasama na kami doon ni Jude. Pero hindi naman kami nagmamadali at naiinip. Kagaya ng paulit-ulit na sinasabi ko sa nagtatanong sa akin. Nakakainis lang kasi mas naiinip pa ang iba kesa sa aming mag-asawa.
Nakikialam pa sila sa mga plano namin kahit na hindi naman sila bahagi ng buhay namin ni Jude. Nang malaman nga ni Jude ang tungkol doon ay sinabihan niya na lamang ako na kumalma at pinaalalahanan na huwag gumawa ng gulo. Pero sobrang hirap talagang kumalma kapag ikaw na ang pinagchichismisan, Papa Dudut. Dahil naabutan kong nagchichismisan sina Meryl at Ces na ako lang naman ang topic nila. Kaya hindi ko na napigilan pa na awayin si Ces. Lara, mabuti pa tumuloy ka na lang dyan sa palengke. Mamamalengke ka pa hindi ba kaya may dala ka pang bayong? Pag-awat ni Mary sa nabubuong tensyon sa pagitan namin ni Ces. Hindi Meryl, kasi kailangan nang matigil ang pagiging tsismosa ng kaibigan mo. Pagmamatigas ko. Hoy, grabe ka na sa sinasabi mo Lara ha, saway niya sa akin. Ikaw ang mas grabe Ces. Kung ano-ano mga pinagkakalat mo na chismis sa akin tapos ikaw pa ang nagagalit ngayon. Tugon ko. Bakit? Totoo namang wala kayong anak ng asawa mo. Kahit na ilang taon na kayo nagsasama. Wika pa niya. Oo pero hindi totoong bawg ako. Ang hirap sa'yo ginagawa mo ng libangan niyang pagpapakalat ng mga peking kwento o balita sa ibang tao. Ang sabi ko pa. Kunwari ka pa nakikinig ka rin naman sa mga kinikwento ko tungkol sa mga kapitbahay natin kapag nandun ako sa tindahan ninyo. Wika niya. Dahil walang tigil yung bibig mo sa pagsasalita kapag nandun ka. Kaagad na tugon ko. Ces, sali ka na. Tama na yan, umuwi na tayo kasi tapos na tayong mamalengke. Paghila ni Meryl sa kaibigan niya. Hindi, akala mo kung sino tong babaeng ito? Kunwari ka pang bait-baitan dyan, bulyaw niya sa akin. Hindi ako nagbabait-baitan, eto na talaga ang ugali ko. Hindi kagaya mo na plastic na tsismosa pa. Hindi ka na nga nagbabalik ng mga gamit sa bahay na hinihiram mo sa akin. Tapos nagkakalat ka pa ng kasinungalingan tungkol sa akin. Anong tawag mo doon, di ba? Tsismosa. Kaya pwede ba ayusin mo na yung ugali mo? Dahil nakakaperwisyo ka na ng buhay ng ibang tao. Kaya pwede ba itigil mo na yung pagkakalat ng chismis kasi pwede kitang idemanda ng dahil dyan. Tandaan mo yan ha, sigaw ko sa kanya. Papa Dudut, tuluyan na nga kaming nagkasigawan noon ni Ces sa may waiting shed na nasa may labasan lang ng palengke. Muntik pa nga yung mauwi sa pisikala na sakitan. Kung hindi lang may dumating na barangay tanod na umawad sa amin at dinala kami sa malapit na barangay hall. Doon kami muling nagtalo at nagkasigawan pero ang barangay captain na ang umawad sa amin. Tinanong niya kung ano ang problema namin ni Ces at nagsisigawan kami ng ganon. Sinabi ko naman kaagad kay kapitan ang lahat ng isyu ko kay Ces at kaagad ding pinagtanggol ni Ces ang sarili niya. So pilit na lamang kaming pinagbati ni kapitan para lamang matapos na ang gulo na yon. Mula noon Papa Dudut ay hindi na kami masyado pang nagpapansinan ni Ces sa lugar namin. Hindi na nga rin niya sinoli sa akin ang mga gamit sa bahay na hiniram niya. Siya na rin kasi ang umiiwas sa akin sa tuwing nagkakasalubong kami sa daanan. Siguro ay nahiya na lang din siya kasi nga kalat na lalo sa barangay namin ang pagiging tsismosa niya. May iba kasi akong customer sa tindahan na nagkukwento sa akin ng sama ng loob nila kay Ces. Kaya pati raw sila ay sinisiraan ni Ces sa ibang tao. Ginawa ng kwento at pinagchichismisan. At dahil ayoko na rin na lumaki pa ang gulo na yon ay nakinig na lamang ako sa mga hinaing nila at hindi na gumagatong pa. Ayoko kasi na mabansagan ako na tsismosang tindera ng tuyo at tinapa sa lugar namin. Kaya hinayaan ko na lamang na sila na nang sila ang magsalita. Ang nakakatuwa lang Papa Dudut bago matapos ang taon na yon ay pinagbuntis ko na rin sa wakas ang anak namin ni Jude. Sobrang tuwang-tuwa talaga kaming mag-asawa lalo na nang isinilang ko na ang isang malusog na sanggol na lalaki. Ngayon ay magtatatlong taon na ang anak namin ni Jude, hindi pa rin kami nagpapansinan ni Ces. At okay lang sa akin yon kasi ang mahalaga naman, tahimik at masaya ang buhay ko kasama ang pamilya ko. Salamat po pala Papa Dudut sa pagbabasa nitong sulat ko at sana may napulot ding aral ang ating mga kaistorya sa kwentong ibinahagi ko ngayong araw. Lubos na gumagalang,
Lara. Ang pag-uusap tungkol sa buhay ng ibang tao ay hindi magandang libangan. Mapa totoo man ito o hindi. Dapat na hindi tayo nakikialam sa buhay ng iba. Siguro nga nakakaaliw minsan na malaman ang mga bagay na tungkol sa kanila. Pero kung ilalagay mo ang sarili mo sa katayuan ng taong pinag-uusapan, matutuwa ka ba? Maraming salamat sa ating letter sender na si Lara sa pagbabahagi niya ng kwento ngayong araw. Tunay namang nakapag-iwan ng aral ang kwento mo, Lara, sa ating mga kaistorya na nakapakinig ng iyong sulat. Dahil hindi kailanman na dapat na ginagawang katuwaan ng buhay ng ibang tao. May sarili tayong buhay na dapat ayusin at i-focus at hindi natin dapat aksayahin ang oras natin sa mga bagay na wala naman tayong mapapala. Okay din ang ginagawa mo na pagputol sa naging samahan ninyo ni Ses. Walang masama kung bibigyan mo ng peace of mind ang sarili mo sa pag-aalis ng mga taong wala namang naitutulong ng mabuti sa buhay mo.